Magandang hapon po. Halos 90 ang nasawi sa isla ng Maui sa Hawaii kasunod ng pagsiklab doon ng wildfire at pahirapan din ang search and rescue operations sa mahigit 1,000 pang nawawala. Kabilang sa mga naiulat na nawawala, daan-daang Pilipino na naroroon ayon sa Maui Filipino Chamber of Commerce. Nakatutok si Jonathan Andal. This is filmed at 11:30 p.m. Ang ganito kalaki at kabilis na wildfire naranasan mismo ng Filipino-American na si June Carlo at kanyang pamilya na nakatira sa isla ng Maui sa Hawaii. Pagka-open pa lang ng pintuan namin, ramdam na namin yung init sa mukha. Pag-escape namin, talaga katapusan na mamatay na kami. Nasusuffocate na po kami nung nag-escape kami. Daming mga sumasabog, yung mga propane galing sa mga bahay. Anong nasa isip mo? Walang natira sa kanilang bahay pero ligtas at magkakasama naman ang buo nilang pamilya na nanunuluyan muna ngayon sa pinagtatrabahuhan niyang hotel. Pero marami ang hindi nakaligtas. Ayon sa mga otoridad sa Hawaii, 89 na ang namatay at nasa 1,000 pa ang nawawala. Sabi ng konsulado ng Pilipinas doon, nasa 30 ang natanggap nilang tawag ng mga naghahanap ng kaanak at mahal sa buhay. Pero sabi ng Maui Filipino Chamber of Commerce, you can say maybe it's just to not exaggerate, hundreds. Hundreds of Filipinos are missing? Yes. On Maui, Filipinos are the second largest in population. Maaari po totoo, but we don't want to confirm until sigurado kami. 25,000 ang Filipino-American sa Maui, pero almost all of them are US citizens. kabilang daw sa nagpasaklolo sa konsulado ang lalaking nasa Pilipinas na hindi raw makontak ang ina matapos ang wildfire. Thankfully, we were eventually able to contact yung mother who is accounted for and staying in one of the shelters. Meron rin mga bagong dating na mga teachers recruited in Hawaii. Mga 80 sila. Of that 80, 50 were assigned in the island of Maui. And thankfully, they are accounted for, safe, and in temporary shelters. Pahirapan daw ang paghahanap dahil bagsak ang komunikasyon at wala pa rin kuryente. May mga ulat pang nagtalunan noon sa dagat ang ilang tumatakas sa apoy. Sabi ng konsulado ng Pilipinas, kung may mga nawawalang kaanak sa Maui, Hawaii, kontakin lang sila sa telepono o online. Sa ngayon, hindi pa rin tukoy ang eksaktong pinagmulan ng apoy. Pero ayon sa mga eksperto, posibleng nakaapekto sa mabilis na pagkalat ang topografiya ng Maui na may mataas na bulubundukin. Malakas din ang hangin mula sa dagat at maraming tuyong halaman at dahon dahil sa init. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Namataang papunta sa Pag-asa Island ang mahigit 20 barko ng Chinese fishing militia at tila napalibutan pa nito ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang Automatic Identification System o AIS para sa mga commercial vessels, nakita ng Maritime Security Analyst na si Ray Powell nitong Biyernes ng gabi ang pagdaan ng mga 21 fishing militia ng China papunta sa direksyon ng Pag-asa Island. Sabi ni Powell, ito raw ang mga barko na nagkumpulan sa may Panganiban Reef na tumulong daw sa pagharang ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong August 5. Sa gitna ng mga truck o dinaanan ng mga Chinese vessel, nakikita rin ang BRP Cabra, barko ng Philippine Coast Guard na papunta ring Pag-asa Island. The militia and the Coast Guard that surged into that area, it seems to me were probably there longer than their normal rotation. So I think after the mission, they just previously planned for them all to go back. So it may indicate that they're not expecting another resupply mission soon. Well, I think that they weren't expecting it as per normally scheduled. I'm not sure what they're going to do if, as has been indicated by the AFP, that they do something within the next couple of weeks. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng PCG at Department of Foreign Affairs. Dati nang sinabi ng AFP Western Command na aabot sa halos 500 ang fishing militia sa buong West Philippine Sea. Karamihan, pag-aari at kontrolado ng China Coast Guard o CCG. Ilang araw matapos ang pagbubuga ng water cannon at pagharang ng CCG sa resupply mission sa Ayungin Shoal, nagpunta sa Pag-asa Island si Senator Robin Padilla para kausapin ang mga residente.
Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, inilabas ng Okta Research Group ang resulta ng kanilang survey kung saan 70% ng mga Pilipino ang nagsabing nais nilang ipagpatuloy ang pag-iit ng territorial rights sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomasya at mapayapang pamamaraan. 65% naman ang pabor na gumamit ng puwersa militar para itaguyod ang karapatan ng bansa sa WPS. 61% naman ang naniniwalang kailangang palakasin ang puwersa at kakayahan ng militar para maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Ginawa ang survey noong July 22 hanggang 26 bago ang pambobomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ilang beses nang sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na patuloy itong gagamit ng diplomasya para igiit ang mga karapatan ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mula sa mga driver, mga negosyante, hanggang sa mga mamimili, umaaray na sa sunod-sunod na pagmahal ng mga produktong petrolyo. Ang ikangay domino effect ito sa kanilang kabuhayan sa pagtutok ni Maki Pulido. Galing pa ng Isabela ang mga saging ng saba na ito na ibinagsak kaninang umaga sa Commonwealth Market, Quezon City. Kung noong Hunyo raw 12,000 pesos ang balikang biyahe, hindi pa kasama ang toll at ibang gastos. Ngayon, 14,500 pesos na. Wala na silang tutubuin dyan dahil 4,500 lang ang kita. Babayaran pa ang driver, pahinante, toll at pangkain sa biyahe. Para lang mabawi ang gastos sa biyahe, ang dating 16 pesos kada kilo ng saba, ibabagsak nila ng 18 pesos. Baka ito na raw muna ang huling biyahe nila. Mahal po yung puunan. Ang mahal ng toll gate. Isa sa mga regular customer niya ang wholesaler ng saging na si Leo. Papatungan niya ang 18 pesos per kilo ng saba ng 2 pesos. Halos wala na rin daw siyang kikitain dyan. Kailangan lang mabayaran ng mga bantay sa tindahan at upa sa pwesto. Hindi nila raw kayang masyadong magtaas dahil mas tutumal ang bentahan. Kung hindi po kaya ng customer, ina-absorb na lang po namin. Imbis na kikitain pa namin, hindi na. Sa lagay na yan, hirap pa rin si Maribel na ang tanging pinagkakakitaan ay paglalako ng maruya at turon. Dahil ang domino effect ng pagtaas ng gasolina at diesel, ramdam sa halos lahat ng bilihin. Hindi lang presyo ng saging ang problema, kundi ang mahal na LPG, mantika, harina at asukal. Ang puhunan niyang 1,000 pesos, 1,500 na. Kahit nga ho, masakit na ho yung mga ugat ko, pinipilit ko ho to. Kasi hirap po talaga sa budget pang araw-araw. Sa kagipitan para makakain at makapag-aral pa ang mga anak, sa 5-6 na raw sila kumakapit. Kahit mami kinahihiya ko, nag-uulam kami ng toyo, mantika lang po, kaya po noodles. Minsan nga po nagsasawa na nga rin yung mga anak ko sa noodles kasi sa alat po. Hindi pa tapos ang oil price hike. Sa Martes, inaasahang tataas ng mahigit piso ang kada litro ng gasolina at diesel. Ikalimang sunod na linggo, higit 7 pesos per liter na itinaas sa presyo ng diesel, higit 12 pesos naman sa gasolina. Dati nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau na epekto pa rin ito ng pagbabawas ng oil production ng Saudi Arabia. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Tila nauka ang bahaging yan ng kalsada sa Calbayog City sa Samar. Resulta yan ng matinding pagulan sa lugar. Ayon sa mga residente, walang tigil ang buhos ng ulan na nagsimula bandang alas 10 ng madaling araw. Posibleng lumambot daw ang lupa sa ilalim ng kalsada na naging dahilan ng pagguho. 4 na barangay pa naman daw na ang kinokonekta ng nasirang kalsada. Kinordon muna ang lugar para iwas aksidente. Duda ang ilang eksperto sa sinseridad ng China sa panghihimok umano nito sa Pilipinas na ayusin ang gusot sa Ayungin Shoal. Ang 2 miyembro ng resupply mission ng Pilipinas galit sa ginawang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni John Consulta at Chino Gaston. Sa isang pantalan sa Palawan, naghihintay maglayag ang 2 resupply ships na Unaiza May 1 at 2. Ang 2 barkong winotter cannon at tinangkang banggain ng mga barko ng China habang naghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Walang mga nakakabit na armas sa mga barko, pero may navigational at communication equipment ng mga ito. Kwento ng 2 miyembro ng resupply mission, pinupuntirya rin daw ng mga Chinese ang smokestack o tambucho ng 2 barko. So pag napasukan kasi ng tubig yan, sir, didiretso yan sa makina. Okay. Pag dumiretso yan sa makina, ibig sabihin wala na tayong propel.
Sa mahigit 2 araw na biyaheng papuntang Ayungin, ang mga barkong ito ang bahay at silungan ng resupply team at mga civilian crew ng barko. Dito sila natutulog, kumakain, naglalaba at naglilibang. Sa pangalawang level ng barko, iniimbak ang mga inuming tubig at kung saan nagluluto ang crew. Sa harapang bahagi ng barko, dito yung pilot house, dito nagmamasid yung crew at syempre yung kapitan ng barko. Yung mga bintana na to, sinasara yan kapag nagsisimula ng bombahin daw sila ng water cannon o di kaya kapag masyadong malalakas ang alon at masama ang panahon para wag pumasok yung tubig dito sa mismong pilot house. Galit tayo dun sa ginawa nila. Hindi na nila kinukonsider yung buhay ng mga nandun. Ang mismong bintana ng pilot house o bridge, gawa nga sa plastic, pwedeng tamaan at pumasok ang tubig sa loob. Yung cargo hold o yung pinaglalagyan ng mga supply natin sa ilalim, pwede rin pasukin ng tubig. Kung kaya't nung huling misyon, nasira nga yung ilang supplies natin nung pumasok yung tubig. Sa ulat naman ng Chinese media, hinimok daw ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang Pilipinas na makipagtulungan sa kanila para daw pababain ang tensyon sa Ayungin Shoal. Sinabi pa raw ni Wang, ilang beses na nilang sinabi na handaan nila ang China na ayusin ang gusot sa pamamagitan ng bilateral talks at sumunod sa consensus na napagkasundoan noon. Pero duda ang ilang eksperto sa sinseridad ng China, lalo pat iginigit ng China na nangako ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal pero hindi nila ito tinupad. Maraming collective hallucination itong bansa na to. No? Walang any evidence na pinangako natin na aalisin natin yung BRP Sierra Madre. Wala. Yung ginagawa nga ng China, nag-iingat sila na hindi ito talaga magmukhang blockade, no? na full-blown blockade. Yun talaga yung style nila ika nga, no? Para nga hindi masabi ng mundo na they are committing an act of aggression. Ayon sa Philippine Coast Guard, posible silang gumamit ng mas marami at mas malalaking barko para samahan ng AFP sa susunod na resupply mission. Mensahe ng AFP sa China Coast Guard, they should not resort to actions that are hostile, that are in violation of international law, that will endanger people's lives. Para sa GMA Integrated News, John Consulta. Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Matinding baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong weekend. Ano kaya ang dahilan nito? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Pia. Mga kapuso, wala namang bagong sama ng panahon o bagyo na nakakaapekto ngayon dito sa ating bansa. Ang mga pag-ulan na nagresulta sa mga pagbaha sa ilang lugar gaya sa Zamboanga City ay dulot po ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito rin ang iiral bukas sa malaking bahagi po ng ating bansa kaya maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas posibleng may mga pag-ulan na dito yan sa Mindoro Provinces, ganoon din sa Palawan at ilang bahagi ng Calabarzon. Magpapatuloy po yan sa hapon at uulanin na rin ang Bicol Region, ganoon din ang Central Luzon, Cordillera at ilang bahagi ng Cagayan Valley. Maulan din po sa halos buong Visayas at ganun din sa bahagi ng Mindanao. May mga matitinding ulan lalong-lalo na dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging dito sa Soc-Sargen. Kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, base sa 3-day forecast ng Pag-asa, magpapatuloy po yung maalinsangang panahon. Nasa 33 degrees Celsius yung maximum temperature. Pero mga kapuso, hindi po ibig sabihin yan ay hindi na po uulan ha. Ayon nga sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Animoy mga prutas na nahulog mula sa puno ang pag-ulan ng yelo sa Minneapolis, Minnesota sa Amerika. Ang laki ng mga tipak ng yelo halos kalahati raw ng sukat ng isang tennis ball. Rinig pa ang pagkalampag ng mga ito sa bubong ng mga residente. Wala namang nasaktan sa pag-ulan ng yelo. Ang hakbang ng militratong kasambahay para makamit ang hustisya at ang British national na pinagbabaril sa Leyte. Paspasan natin ang iba pang balita.
Binaltratong kasambahay sa Occidental Mindoro nagsampa ng kaso laban sa kanyang mga amo. Nabulag at may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Kwento niya, ilang beses siyang sinaktan, binartilyo ang kanyang mga kamay at ari at pinagsusuntok ang iba't ibang bahagi ng katawan. Sinusubukan pa makuhanan ng panig ang mga amo ng biktima. Mga sundalo tinambangan sa Ongkaya, Pucan sa Basilan. Isang sundalo ang patay sa pananambang na nauwi sa engkwentro ayon sa West Mincom. Sugatan naman ang 6 na sundalo at isang pulis. Mag-ocular inspection daw ang grupo sa barangay kasama si Vice Mayor Amadine Baharim nang mangyari ang engkwentro kahapon. British national sa Albuera, Leyte pinagbabaril, patay. Pauwi na raw ang biktima ng pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang kanyang sasakyan. Dead on the spot ang biktima. Planong magsampa ng reklamo ng Makati laban sa Taguig kasunod ng anilay tangka na mga enforcer nito na puwersahan daw na i-take over ang mga paaralang nasa barangay na sakop na ngayon ng Taguig. Ang sagot ng Taguig LGU sa pagtutok ni Jamie Santos. Pero paano naman po ang mga magulang? Kami po ang lubos na naiipit ang kapakanan ng aming mga anak, mga estudyante. Kabilang ito sa mga tanong ng ilang magulang na mga mag-aaral sa Rizal Elementary School na isa sa mga malilipat sa Taguig LGU mula sa Makati LGU. Sabi ng Federation of Makati Parents and Teachers Association, yan ay matapos daw biglang may dumating na security ng Taguig LGU at isang nagpakilalang principal sa paaralan kahapon. Nagulat daw ang security personnel ng paaralan dahil hanggang Disyembre pa raw dapat ang kontrata ng security personnel sa lahat ng paaralan sa Makati. At wala raw itong naipakitang kaukulang dokumento sa mga ito. Yung principal po na iyon ay galing sa District 1 ng Makati at na-reassign sa District 2. So hindi pa po siya naipakilala sa mga security guards. Nung pupunta po siya kahapon, ay hindi po siya napapasok dahil po hindi po siya kilala. Pangamba po namin sa aming mga anak. Dahil kumpleto po kami sa supply from Makati. Yung po bang mawawala na yon sa aming mga estudyante, maibibigay po ba ni Taguig? Bantay sarado ngayon ng mga magulang at mga otoridad ng Makati at Taguig LGU ang naturang paaralan. Sa pahayag ng Makati LGU, kinokondena nila ang anilay tangkang puwersahang pag-take over ng mga enforcer ng Taguig Public Safety Department. Plano raw magsampa ng Makati ng kaukulang kriminal at administrative charges para daw sa boundary restriction ang desisyon ng Korte Suprema. At hindi anila nililipat sa Taguig ang ownership ng mga pag-aari ng Makati LGU. Sagot naman ng Taguig LGU, batay sa DepEd NCR Memorandum Order 2023-735, ililipat na ang pamamahala at superbisyon sa 14 na eskwelahan mula sa DepEd Division of Makati patungong Dibisyon ng Taguig Pateros. Naghahanda na raw ang Taguig Pateros DepEd sa pasukan at nagpatulong sila sa Taguig LGU na masiguro ang seguridad doon. Pero binarikadahan anila na Makati LGU ang mga pampublikong eskwelahan at kalye sa mga apektadong barangay na territorial dispute. Kinukundina ng Taguig LGU ang mga pahayag ng Makati City Administrator, pati ang banta ng pagkakaso. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang DepEd kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. K-drama realness ang feels ng first ever fan meeting sa bansa ng Korean actor and singer na si So In-guk. Mainit na sinalubong si In-guk ng fellow fans na naghatid ng kanilang all-out support. Angat ang K-League ng kantahin niya ang kanyang single na My Love. Sa interview ng GMA Integrated News, isinare ng Korean Oppa na gusto niyang itry na mag-food trip sa ating night market. May pinakikinggan din daw siya ngayong Pinoy artist at nagbigay pa ng pasample. 제가 이 필리핀 팬미팅을 준비하면서 그 필리핀 아이돌이죠. SB19, yeah. SB19, the P-pop idol, and then they're really nice. I really loved all their performances. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Tortana Pob is in Manila para sa kanyang first fan meeting dito sa bansa. Sa kanyang IG, isinare ng Thai actor ang kanyang interaction with the fans.
Bumida si Thor sa mga pinusuang Lacorn series tulad ng Man of Vengeance na napanood dito sa Kapuso Network. Rainy days, I'm thinking about you, what to say, wish I knew how to. V for visuals and vocals, served. Yan ang hatid ng Rainy Days MV ni BTS member V. Perfect for the weather ang song. Kasama ang Rainy Days sa track ng first solo album ni V na Layover na i-release on September 8. Closer than ever na raw sinang maging Sino Ka Man stars Barbie Forteza at David Licauco. At ang dating medyo mahiyaing si David, nag-open up na raw at na mahilig na ring mang-asar. Narito ang chika ni Aubrey Carampel. Oh, smile ka. O, di ba nang-aasar na rin siya? Nagkukulitan, naghaharutan at madalas nag-aasaran. After 2-3 shows, okay, finally, nag-loosen up na siya, mga kapuso. Woo! Ganito off-screen ang Team Barda o sila Barbie Forteza at David Licauco. Kabisado na rin namin yung isa't isa, paano kami magtrabaho. Pwede mo naman ako kausapin anytime. Okay! Noted. Anytime. Aside from kilig, may kita rin daw on-screen ang bardagulan ng Barda as Monique at Carding sa remake ng Maging Sino Ka Man. Umabot na sa millions of views online ang pasilip sa action scenes si David sa Maging Sino Ka Man. As much as possible, siya raw ang gumagawa ng stunts at action scenes. No big deal daw nang minsang madaplisan. Nung nakita ko nagulat ako kasi, ay wow, mukhang action star ako dito ah. Ang pinaka-challenging for David, Kinakausap ko yung mga kaibigan ko na, medyo kanto, ganun. Tol! Saan tayo, Tol? Tropa Peeps! Tropa Peeps! Si Barbie naman, magpapanggap muna bilang isang lalaki na si Dino bago ipakilala as Monique. Masyadong panlalaki. Kasi kahit ako, magiging lalaki. So, another challenge for me. Mapapanood na this September ang Maging Sino Ka Man. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika ni Sunday night. Ako po si Nelson Canlas. Tia, Ivan? Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.